Glenn para tawagon itong mga nasa gawas. Di na ito maglangan. Ito na ning sugdan ang tuwang Sunday School, no? Brad Sam, palihog ko sa Sams, palihog ko sa Kwan Sams, katong mo ang PowerPoint, no? Padayon ta sa tuang naisgutan last Sunday, mahitungod sa the harmony of the law in the gospel, no? Nag-introductory si Pastor Jonah ani last Sunday, and now na-outline sa tong handouts, atong i-check na diha natay tulo ka points nga hisgutan, no? And before ta mag-start, ako hangiyon ang tanan sa pagpanindog, and Brother Glenn will pray for us para sa tong opening prayer. Okay, let's pray. Gracious and Father and God, praise God. Abang mga kasama God, salamat God. Ikaw ka mo, natutunan natin sa mga samahan God, salamat God. Share this time sa time nila sa usul. Salamat God. Salamat God sa mga religion ng mga sa Lord. Balik kami ng Lord sa school. Kaya hindi ang tulo sa mga God. And prepare us, I guess, doing Manila, prepare us next, I guess, for the best and Lord, sa mga pagdalang din in the next session, our own fellowship, and Lord, sa lang sa mga sa lahat sa Lord, sa great in Jesus, and Savior. Amen. Thank you, Brother Glenn. Okay, ako hangiyon ang tanan sa paglingkod. And yeah, last Sunday, nag-isgot si Pastor Jonah ani, nag-introduction siya ani, no? And we have learned na ang kaning law diri is talking about the moral laws, no? The 10 Commandments. And then, ang gospel, unsa nga itong gospel gani? Mo to nabasa sa 1 Corinthians 15, 1-4, no? Pointing sa death, burial, and resurrection ni Jesus Christ, no? Kana nag-isgot po si Pastor Jonah ato bahin sa heresy, the antinomianism, no, na nagtudlo na dili na daw nato angay pa nga sundon pa ang balaod tungod kay lagi we are under the grace na daw. But ang ato ang confession, no, nakabase ra po sa Bible atong confession, nagatudlo nga in harmony di ay ninduha, no? They are not in contrast di ay. So now atong i-open atong handouts, atong sabay-sabay basahon ng atong Article 12 of the Harmony of the Law and Gospel. We believe, 1, 2, ready, go. We believe that the law of God is the eternal and unchangeable rule of His moral government, that it is holy, just, and good, and that the inability which the Scriptures ascribe to fallen men to fulfill its precepts arises entirely from their love of sin, to deliver them from which, and to restore them through a mediator, to unfeigned obedience to the holy law, is one great end of the gospel and of the means of grace connected with the establishment of the visible church. Now, ako ang hisgutan, ang kaning point A, the meaning of the law of God. And then Brother Samuel continues sa point B and C. Now, unsa di ang meaning sa law of God, no? Our confession says na kaning balaod sa Dios is the eternal rule of His moral government. And nay mga verses na ginaingon. Nay verses na gihatag diha. Nay tulo ka verses, Romans 3, Matthew 5, Luke 16, no? The eternal and unchangeable rule of His moral government. But pasabot na ang balaod is naka-fix na siya, established, no? Dili na siya mausab pa, no? Absolute, permanent. No mo nang ginaingon sa tuang confession na ang balaod sa Dios naka-fix na ni. Dili og dili na gid ni mausab. Unsa and nay mga verses na nagi-provide to support ang kaning atuang confession. Romans 3:31. Okay, atong basahon. Isay magbasa. Ate Gina, palihog ko.
Romans 3:31. Do we then make void the law through faith? Through faith? God forbid. If we establish the law. Okay, thank you. So Romans 3:31 nagisgot siya nga sa likway ba nato ang balaod pinagi sa pagtuo. Kaya actually there is a verse 28 kung matras mo, nagisgot na siya og justification by faith. Now, ang giingon ang gi-address ni Pablo ang concern diri tungod kay basing kay naay tendency nga maabandona nato ang balaod kay tungod lagi kay nanata diha sa pagtuo. No, but actually we can see here, no, ang giingon diha sa verse 31, we establish the law na at na natuman hinuon nato ang katuyuan sa balaod pinaagi sa pagtuo. Munang gipasabot ni Pablo diha. Okay? Now, we can see there that faith actually supports the law. Palihog ko sa next slide, Brother Sams. Okay. No, faith actually supports the law. Unsa day ang ginasuportahan sa pagtuo ani? Unsay role sa faith pagabot diha sa balaod sa Dios? Unang-una, faith supports the law's authority. Okay? Unsa ang gidemand sa balaod? Ang gidemand sa balaod is unsa ganito? Ang gidemand sa balaod is perfect obedience, no? Now, sa James 2:10 giingon didto nga dapat ang pagsunod sa balaod padayon siya. Kung masipyat ka kaisa, nasipyat na nimo tanan, no, nalapas na nimo ang tanan. Muna na dapat perfect, active ang kaning pagsunod sa balaod. And makita nato na ang balaod di ay is taas ang iyang standard. No, kay perfect dapat ma-perfect man nimo. Pero unsay mahitabo kung wala nimo na nasunod ang balaod? Unsay tawag anang nakalapas ka sa balaod? Gitawag siya og nakasala ka. No? Sala. So diha mo pasok ang hustisya sa balaod. No, nga pag ikaw makalapas, ikaw nakasala, naay penalty. Okay? Unsa gani ang penalty sa makasala? Death. Romans 6, for the wages of sin is death. No? And actually, ang pagtuo nato diha actually supports ang kaning demand, ang kaning authority sa balaod. Okay? Unsay ato raning masabtan pa niya, no? So we go on. And then nakita nato dire na lagi perfect obedience. And kung masipyat ka, then penalty dayon, which points us to our next point, na ang balaod ay is perfect. No? Number 2, faith supports the law's perfection. Perfect di ay ang balaod. Okay? Kung na siya, active obedience. Duha, active obedience, no? I-note na lang ninyo ni Hebrews 5:8-9. No? Kung na active obedience, mo na ang pagkinabuhi ni Kristo nga wala gid sa nakasala even for 1 second. Saka pamilok wa agid siya nakasala, no? He perfectly kept the law, okay? He lived a sinless life. Muna ang active obedience ni Christ. Unsay sunod? Unsa ning passive obedience? Muna ito makita sa 2 Corinthians 5:21 ang pag-angkon ni Kristo sa penalty. Okay? Unsa ito? Active obedience, gikinabuhi ni Kristo ang kinabuhi na dapat ikaw na kinabuhi, and then at tungod kay nakasala ka na penalty, pero sa gibuhat ni Christ siyang passive obedience giangkon niya ang penalty iyang gibayaran sa cross. Because ang law is perfect, taas kay standard ang balaod. Now sa gibuhat ni Kristo, unsa kay itong gibuhat ni Kristo? Gi-obey niya perfectly, gibayaran niya ang penalty, and then sa atong point C, no, ang nanatay guide sa number 3, Brad Sams. Nanatay guide. Tungod sa una ning gibuhat ni Christ, nanatay guide sa tuang living, no, Christian living, our growing in holiness. Usa kay tawagan ng growing in holiness? Salvation from the power of sin. Usa kay tawagan na? Sanctification, no? Nanatay guide sa tuang sanctification, no? Karon, new motivation. Gibuhat ni Kristo ang dapat ang wala nimo nabuhat. No, ang gikinabuhi mo ang kinabuhi nga dapat. Usa ito purpose sa tao? Ang purpose sa tao is to fear God and keep His commandment.
wala na buhat sa tao, nakasala ang tao, so na penalty. Pero sa gibuhat ni Christ, aside sa iyahang gi perfectly obey ang balaod, ihapon gibayaran ang penalty. So ikaw nga nakadawat sa salvation, ikaw nga believer, unsa imong respond aning gibuhat ni Christ sa imong kinabuhi? You are sad, you are thankful, no? Grabe nimo ka mapasalamaton tungod kay si Christ ang naging substitute para sa imuha. Okay? You have this, unsa ni? You are kining full of gratitude. Tungod ni ana imong gihigugma ang Dios na mo'y nagluwas kanimo. And then mao nang nagamotivate sa tuwa karon na hinuon maato na hinuong masunod ang balaod. Dili man galing nato perfectly masunod ang balaod, pero at least man lang natin nagapalo gihapon ta ba? Okay? Kaya ang balaod manggod sa masatong naisgutan ganiha, mo ni ang rule sa Dios sa iyang moral government. Okay? And aside sa natin yung motivation, napod tayo new power. Romans 8:4. Inote na lang ninyo, no? So, pinaagi sa pagtuo diha kay Christ, iyang gibuhat, iyang sakripisyo, no? Ang believer, so daw, is united with Christ. Muna sa Romans 8:4. And we are empowered by the Holy Spirit. Mao na nga masunod na nato ang balaod sa Dios. Now, unsa akong ginapunto dre, no? Since the law is unchangeable, gibuhat ni Kristo para sa imuha, and then nanatay guide sa to ang sanctification, sa to ang Christian living, makaingon ba ta na until karon sa tong sanctification ng balaod is dili na ni mao ang atuang guide for what is wrong and what is right? Diba? Up until today, ang atuang guide for what is wrong and right is ang balaod gihapon sa Dios, di ba? So, kung ang balaod sa Dios is dili permanente, sa ato pa, ang pagtuo kang Christ is unnecessary na. Dili na nato kinahanglan mo tuo kang Kristo kay temporary naman ang balaod. But the real thing is ang balaod is unchangeable. No? Dako ta pasalamat nga ang balaod dili na siya mausab. O gituman ni Kristo tanan, ibuhat niya tanan, gi-sacrifice niya ang iyang kinabuhi. And then kita nga nagtuo ang Christ, we are justified by our faith in Christ tungod sa iyang sakripisyo. Okay? So timanin ninyo, mga ison nga ang balaod kung permanent, kung dili lang siya kung temporary ang balaod, necessary na ang pagtuo diha kang Kristo. No? That's why we are justified by faith because of Christ's sacrifice. Okay? Romans 3:31. Una ang giingon sa Romans 3:31, natuman na hino nato ang katuyuan sa balaod pinagi sa pagtuo. Okay? Kaya perfect naman ni Christ. He perfectly obeyed the law. Next, Matthew 5:17. Kasi next mabasa. Matthew 5:17. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Okay. O sa itong nakita, no? Na si Kristo, ningani siya to fulfill the law. Unsa yang gi-fulfill? Natay tulo ka butang na yang gi-fulfill. Unang-una, the prophetic fulfillment. No, we all know that na ang Old Testament is full of promises of the upcoming Messiah, full of foreshadowing, no? Kung nakasubaybay gid mo sa series ni Pastor Paul sa iyang mga wali about the Old Testament, those are all foreshadowings of the upcoming Messiah. And then prophetic fulfillment, di-fulfill na ni Christ. Ha? Faith, faith supports the law as guide for living. Ikatulo, under to siya sa Romans 3:31. Kanina ikadua, katong Matthew 5. Sorry kayo yan, murag nalibog mo sa ako ang kwan ba? Sa ako ang PowerPoint, pero sige lang. Okay, Matthew 5:17. Mo ni ikaduha. May ikaduha na ni siya. No, Jesus fulfilled
every part of the law. Naitulo ka butang nag-fulfill ni Christ. Unsa na unang-una prophetic fulfillment. Kato mga propesiya sa Old Testament gi-fulfill ni Christ. Okay? Ikaduha. Unsa ikaduha? The moral fulfillment. Okay? Monitong sa law, no? Gi-fulfill gihapon ni Christ. Actually, diya sa Matthew 5:17, ang mga following verses ana ipasabot ni Christ, no? Kung ang true meaning aning balaod, no? For example, kani dagan to antithesis pero kaning tulo akong i-example sa inyo. For example, sa Matthew 5:12-26 nagisgot siya mahitungod sa murder versus anger. Unsa kay ito? Ang masuko sa iyang isig katawo, mura na po siyang nakapatay. Diba? 27-30, adultery versus lust. Okay? And then, 31-32, ang divorce versus being loyal sa imuhang partner. Kana. Tungod sa pag-obey ni Christ sa balaod, na-reveal na hinoon ang true meaning sa balaod. No? That's the example. Tungod sa iyang active obedience. Okay, muna ang na-fulfill ni Christ, ikaduha na yung na-fulfill. Unsa itong una? Prophetic fulfillment. Then ikaduha, moral fulfillment. Ang ikatulo is ang redemptive fulfillment. This is his passive obedience. Ito na naisgutan ganiya. No? Nga, unsa nga ito, ang nakasala, gireveal sa balaod, nga ang nakalapas sa balaod, na ay death penalty. And then, gibayaran ni Christ dito sa cross. Okay? Kana, that's why we can say that Christ fulfilled every part of the law. Karon, kung wala si Kristo, but pasabot, wala po ning sa tunggingon niya sa Matthew 5:17, I am not come to destroy the law or the prophets. Okay? So, the law and the prophecies are incomplete without Christ. Okay? Ana, ang statement ni Christ diri sa Matthew 5:17 nagapakita lang na dili na gid makuan pa ang balaod, di na gid ma-change pa ang balaod. Permanente na gid na siya. Naka-fix na gid na. Okay? Yang Matthew 5:17 no, tanawan ninyo. I am not come to destroy but to fulfill. Anong i-destroy pa man ako ni nga Psalms 19 gani nagingon dito, for the law of the Lord is perfect. Di ba? Nga destroy man akong perfect. Oh. Yes. So mo ta sa nga mindset, no? But praise God, no, nga up until today ang balaod wala gyud siya na change. And then diri sa atoang next verse, sa atoang verse number 3 sa Luke 16, makita nato no nga unsa gyud ni ka permanente ang balaod. Okay, kasi next mong basa. Luke chapter 16, verse 17. And it is easier for heaven and earth to pass than one tittle of the law to fail. Okay. So, tittle, meaning pinakagamay nga letra or pinakagamay nga stroke diya sa balaod. Kasi giingon, one tittle of the law to fail. Okay. It is easier for heaven and earth to pass. So, the law is even more permanent than the physical world. Okay? Mas dali pa daw. Tanan na ito marang imposible naman kaayo ni nga mabungkag na dali ra kay bungkagon ng kalibutan. But gihatagan ta diri example no nga ang balaod is mas permanente pa siya, mas fixed pa siya kaysa sa tuwang physical world. Okay? Nga bisan gani ang gamay nga stroke, dili na siya mag-fail or ma-abolish. No, matuman gyud nang balaod. And naidwa ka theological insight may tungod aning balaod nga ginaisgutan sa Luke 16:17. Unang-una, the law is immutable. Unsa nga itong pasabot sa immutable? No? The unchangeableness of the law. No? The law reflects the attribute of God, no? The incommunicable attributes of God. May sigutan ni Brad Samunya, no? Now, balik ta. The law is immutable. Dili na ni siya mausab. After sa Malakay, unsa ito? Pila ganito ka years hilom ang Dios after sa Malakay? 400 years.
And then karon, here comes the Matthew 1. Here comes the gospel. Nanapoy new covenant, nanapoy new set of promises, okay? Nanapoy kaning new phase. I mean, new phase, new set of promises. New phase, no? Karon, nausa ba ang balaod? Bisan pa man nga bisan pa man dito sa 400 years nga hilom ang Dios, nausa ba ang balaod? Wala. Okay? Gani gituman hinuon siya ni Christ. Okay? So kana, dili the law is immutable, the unchangeableness of the law. Ikaduha, the law must be fulfilled. Yes. Okay? Nga naman, usa itong nakita dito, na mas dali pa sa heaven and earth to pass than one tittle of the law to fail. Okay? But pasabot, every part of the law must be fulfilled. Okay? Tanan nga gi-require sa law, dapat yun na siya ma-accomplish. And isa ni sa reason nga ani si Christ. O sa itong gibasa na ito ganyan sa Matthew 5, o sa itong giingon, I am not come to destroy, but to fulfill. Ani si Kristo to fulfill the law. Okay? O sa itong mga gifulfill ni law, gifulfill ni Christ na mga, ni Christ sa ito, prophetic, the moral, and the redemptive fulfillment. Okay, muna, that's the reason nga ang balaod dili na niya i-condemn, no? If you read Romans 8, no? Romans 8, Galatians 3, na dito ang musunod sa balaod condemn, ang naga-follow sa balaod na hinuon is curse na. Oh, but to every believer na nagasunod sa balaod, dili na siya makondemn. Nganuman, we are now kay ang si Kristo na ato ang gituuhan, mao nay nag-fulfill, mao nay nag-perfect sa balaod para kanato. Okay? Romans 10:4, last na ni, basahon na to. Romans 10:4. Unsa day si Kristo? Pagabot sa balaod. Romans 10:4. Romans 10:4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believes. Okay? Christ is the end of the law. Gi-fulfill, gituman na ni Christ ang balaod para sa imuha, para sa tuwa. Okay? So, kana, balik na sa tuwang point, no? The eternal and unchangeable rule of His moral government, ang kaning balaod sa Dios, ang giingon sa tuwang confession. Yes, balik ko na ako, up until today, mga igsuon, the law of God is unchangeable because hangtod karon mao kani ato ang guide for what is right and what is wrong. Okay? In Christ, praise God nga gituman ni Christ kay tungod di gid nato matuman ang balaod. Okay? Praise God nga gituman ni Christ para sa tuwa. And we are now justified by faith, dili kay justified pinaagi sa pagtuman sa balaod kay ang pagkatinuod di gid nato matuman pud ang balaod. Okay? Kana. And diri ko taman, and Brother Sam will continue, no, para sa ato ang point B and point C. Brother Sam? Ano yung oras? 30 minutes ka po. May buntag. Hindot kay mo ang pag-explicar sa mao nga pagtulunan. Brother Russell. Karon padayon ta sa tuang leksyon. Adto ta karon sa the nature of the law of God. So unsa man day ang nature sa the law of God? Ato ang basahon diya sa Romans chapter 7 verse 12. Romans chapter 7 verse 12. Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. So, ang commandment di ay is, ang nature di ay sa law of God is holy, niya just,
Nya good. Nganong uli man tungod kay kini reflect ni sa perfect o purity, pure character sa Ginoo. Mao na siya nga holy. Unya just and good. No? Naga-serve ni siya as a standard of his righteousness. Mao na siya sumbana na sa iyang pagkamatarong o justisya o sa iyang pagkamayo ang iyang holiness. So, next is the reason man is unable to obey the law of God. Unsa may panin atong makita diya sa una John chapter 3 verse 19 and 20. John 3, 19 and 20. And this is the condemnation that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be revealed. Then unsa man ang word ya nga ngano nga unable man siya to obey sa law of God. Ay mga words diya nga unsa ang unsa nga word nga diin dili siya ang tao dili makahimo sa pag-obey sa law of God. That is love of sin. No? 3:19. That light is come into the world, and men love darkness rather than the light, because their deed were evil. Mas ilahang gipadako ang ilahang pakig-abin ngadto sa kangitngit. Oh. So atong makita nga bisan pa man sa una nga pagkahulog sa tao, no, itago na sila dayon. Ang una nga couple nga diin nakasala sa Ginoo, nitago na, dili na gusto og kahayag, di na gusto mo tan-aw sa Ginoo. Nato na makita sa Genesis chapter 3. Next is Romans chapter 8 verse 5 and 8 up to 8. Romans 5? Romans chapter 8 verse 5 up to 8. Romans 8, verses 5 to 8. For they that are after the flesh don't mind the things of the flesh, but they that after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot please God. Unsa man atong makita diha, diba? Ang ato ang unod-nun nga bahin, unsa na? For they that after the flesh do mind the things of the flesh. So, sa diha kita, anaasa sa unod-nun nga bahin, ang atong ginatinguha, puros na siya nga unod-nun nga bahin. No? Dili ta makahimo sa pagbuhat sa mga kabubuton sa Ginoo, sa law of God, tungod niini nga ang ato ang kinabuhi naa sa ilalom sa sala. No? Dili ta makahimo sa pagbuhat og maayo tungod kay naa ta sa ilalom sa sala. Nya matud pa dinhi sa verse 8, so then that they are in the flesh cannot please God. O dili gyud ta makaabot ngadto sa Ginoo, dili ta makahimo sa pagsunod sa balaod sa Dios tungod kay ang balaod sa Dios holy, ang balaod sa Dios just,
ang balaod sa Dios good. O ang kita dili man tagod mao na nga dili ta makahimo sa pagduol diha sa balaan nga sugo sa Ginoo. Remember nato nga daghan nga matay anang panahon pa sa Israelites nga paghikap pa lang sa kanang balaod sa Ginoo namatay tungod kay makasasala. Dungagan pa yun nato isa pa ka verse diya sa Jeremiah chapter 13 verse 23. Can the Ethiopian change his skin, or the leopard his spots? Then may he also do good, that are accustomed to do evil. Tanawa, ingon siya, ang Ethiopian, dili makahimo ba sa pag-ilis sa ilahang color, o ang leopard, makahimo ba sa usab sa ilahang, makahimo ba sa makahimo ba sa pagbuhat og maayo? Nya ang tao ba nga diin na naanad na sa pagbuhat og dautan, makahimo ba sa pagbuhat og maayo? So, laktod nga pagkasulti, dili gyud makahimo sa pagduol diha sa balaod sa Ginoo ang tao nga diin naanad na sa iyahang binuhatan. Kay tungod nga ang iyahang ang mindset manggod sa usa ka tawo nga diin makasasala, ang mindset ana is ang buhat niya sumala lang sa iyahang mahuna-huna nga maayo, kutob sa iyang mahuna-huna mga maayo, iyahan ang buhaton. Nakoy ikuan diya ngano nga dili makabuhat yun. Ako idugang na Romans 3 chapter 10 verse Romans chapter 3 10 to 13. Then John 6:44. Romans 3, verse 10 to 13. 13. So Romans chapter 10, verse 11. Chapter 3, verse 10. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understand, there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way, they are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Verse 13, their throat is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of asps is under their lips. Inana ang atong makita sa usa ka tawo nga diin dautan. Inana ta sa una. Inana ta sa dihang wala patagibag-o. Inana ta. Kung unsay buhaton nato nga maayo sa atong kinabuhi, atong buhaton. Ingon siya, nabay nangita sa Ginoo, walay nangita sa Ginoo. Nabay nituo sa law of the Lord, law of God, wala. Nabay nituman, wala. Ngano man, dili sila gusto, ana. Kita dili ta gusto. Ngano man nga, dili man ta gusto kay mahadlok man ta sa pagtuman niini tungod kay kini balaan man kini. Nagkinahanglan ta, ang mga tao nagkinahanglan nga usbon usa. Ang tao nagkinahanglan nga dunay isa nga muhimo ana sa pagpulpil. Sama pa sa gisulti ni Brother Ras kaganina nga si Jesus Christ lang yun mo pulpil. Ang pag-harmonize sa law and the gospel, isa ra gyud ka tao. Dili kita kay ita makasasala man, dili man ta makahimo sa pagbuhat og maayo tungod kay ang atohang gugma ngadto man sa pagpakasala kanunay. Pagbuhat og dautan.
Bisan pag mubuhat tag maayo sa tubangan sa Ginoo daw tana. Ngano man tungod kay wala pa mausab ang atong kinaiya. Ang kinaiya, ang matud pa bitaw ni Isaias, ang atong pinakamaayong buhat sama lang sa trapo. So dili gyud makaabot diha sa Ginoo o dili ta makahimo sa pagsunod sa balaod sa Ginoo nga diin holy, just and good. So dili lang siguro ko kutob og naay mga napay 3 minutes. Pili pa makapangutana. According lang gihapon sa ato ang lesson. Sige, before na yung mutana, I'd like to, Islamic up na ito, no? Kanina, isa sa mga diskutan ni Brother Ras is how ang law is mas mag-last compared sa creation, compared sa heavens and earth. Why is that? Just to be clear. Ano mas mag-last pa ng balaod, Pastor, like commandments lang, di ba na? Di ba na sa scroll o sa ano mas mag-last na siya? Well, it is clear sa Revelation, heaven and earth will pass away, and His words will stay the same. Okay? Now, sama sa hihingo ni Brother Ras kanina, ang law at diskutan din na dili ang tanan na balaod na nakapunta. Okay? There are multiple kinds of law. Sa Old Testament, we have the moral law, civil law, ceremonial, at dietary law. You're talking about the moral law. Sa maning moral law, nga mas mag-last mag-yun siya compared sa heavens and earth. Ang heavens and earth created lamang. Okay? Created lamang siya. It had a beginning. Na a beginning, therefore, it will also have an end. Whereas, ang moral law, although sa perspective sa tao na ay sinundanan, pero ang pinutanayan na wala kay na naman. Nakabase man siya sa kung kinsa o unsa ang Diyos. Ang moral law, dihan na siya lihuban sa kung unsa ang atong naghimok sa kanang. Therefore, it will last, okay, more than the heavens and earth because mawala lamang ng balaod kung mawala po ang Diyos. Mawala o maundang ang bisa sa balaod kung mawala po ang pagka-Diyos sa Diyos. Okay? Now, sabot sa mga diskutan ni Brother Sam is ang nature sa balaod. Okay? Kinabala naman nato, ang mga ang Ginoo, dapat mabalakod nato kung sa man ang nature sa balaod. According sa Romans 7 and 12, diskutan dito, ang law is sa ganito, holy, just, and good. Anong holy, just, and good man ang law? Okay? Anong ka ng tulong mag-yung kabutan ang dimension ni Apostle Paul? Holy because sama sa ito ang nabalaan from the Hebrew word kadosh, which means separate. When we say that the law is holy, hindi lamang na sa ingon nga the law is pure, the law is righteous, the law is without blame. Although na siya, happy kahulugan na. But then in another way, it would also mean ang law, like kadosh, it also means it's separate. Separate from what? From our lifestyle. Okay? Because our lifestyle, the way we live, our desires is separate from the nature of God, is way different from the nature of God. Therefore, the law must also be separate. Separate sa sense na dili mo kompromiso sa ato ang tawhanon nga kinaiyahan. Okay? And then another thing, diskutan dito that the law is also just. Anong just man? Tungod kay lahi man ang Diyos sa tuwa, kita makasala ang Diyos putli. All we do is we keep on offending people and we keep on offending God. Okay? Therefore, ang gina-achieve sa law is also justice kay katuman ang atong ginahimo. In our sinful state, we offend people and we offend God. Therefore, justice must be achieved through what? Through the law. Okay? And then another thing, one last thing, diskutan dito, the law is also good. Good from the Hebrew word tov, which means it has a purpose, it has a design. So, buti pasabot, dili lang ni random na stricto ang Ginoo, iyahanin mo, kay stricto siya, kaya sa iba, dili. There's a purpose for that. There's design for that. Anong i-design ganito? Because in our sinful state, supposed to be dili na sinful, wala na dapat sa sinful state. That's our katong fallen state na. So, the purpose of the law is to redirect us
Oh no, not to redirect us, but to show us that we are really in the fallen state. And by us seeing na we are in a fallen state, therefore, we can really say na kailangan natin of Savior, kailangan natin of mediator, kailangan natin of someone to rescue us or to fulfill the law in our behalf. So that's the design, that's the thought, the purpose of the law. So ito, it is holy because it is separate from our lifestyle, from our nature. It is just because it will always seek justice, because we keep on offending people, we keep on offending God. And then it is good because it will always achieve its purpose. When pag-abot sa time, all of us in our glorified state, wala na sila. Although, in effect, di hapon ang law sa sense na dili na siya mawala, but in a sense na kani perfectly obeyed na din siya. Okay? So, kana lang. Any questions, concerns, clarifications about it? Wala? Sige, wala naman Wala na. siguro. Pero sa ginahangyo lang pagkalan sa pagpamindog. At ang iyong saladaan sa mga pagkampo. Raise to your go. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you for this word today. We thank you, Lord God, sa pagpupang sa mga Ramadan, Lord, for sustaining us throughout the night, throughout the week. And we thank you, Lord, for the privilege to be here today. That we, again, Lord God, on doon, salamat sa learning and providing sa mga Lord, even heaven and earth will pass away, Lord God, like your word will remain. And to know your word, Lord God, is to know more about your word. And Lord, we also ask for your guidance and protection, Lord God, throughout the day. And help us, Lord God, piliin ng sa ng tunay mo leader sa worship. At help us, Lord God, na ang kinabuhi, Lord. And help with the person na shares the word today, Lord. And we pray, Lord, throughout the day, you bless always, and we glorify and honor you, Lord. In this name we pray. Amen. Okay. Sige, let's take a few minutes of break and then let's go back lang here for our service. Asa mo ginabutang? Dili.